Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang ulat ng balita. Sinasabi nito na higit sa 10 katao ang nabaril sa isang lokal na ospital. Sinabi ng FBI na hindi ito ginawa ng isang ordinaryong tao. Maaaring ito ay ginawa ng isang serial killer na may tulong mula sa loob. Malinaw na makikita sa CCTV footage na hindi tagalabas ang tumulong, kundi isang babaeng nurse. Sinabi rin ng FBI na nagsimula na sila ng investigasyon, ngunit sa ngayon, wala pang nakikilala. Ayon sa isang source, si Dmitry Petrovich, na pinuno ng isang mapanganib na gang ng Serbia, ay napatay din sa pag-atake. Sinasabi rin ng balita na pinaghihinalaan ng FBI ang isang serial killer na nagngangalang Philip. Dati siyang ahente ng CIA, ngunit ngayon ay naging rogue dahil pinutol ng CIA ang lahat ng relasyon nila sa kanya. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 7 taon sa Moldaybiri, isang bayan sa Timog Italia. May ipinakitang ambulansya na may dalang ilang gangster na papatay ng isang tao. Ipinadala ng kanilang pinuno na si Sam, ang larawan ni Philip sa kanyang mga tauhan, at naghanda ang lahat. Samantala, pumwesto ang isang sniper sa rooftop ng isang gusali. Sa kabilang banda, huminto malapit sa isang coffee shop ang isang miyembro ng gang na naka-delivery bike habang ibinibigay sa kanila ang lahat ng detalye. Habang papasok siya sa loob ng coffee shop para mag-deliver, nakita natin si Philip sa labas ng shop na naghihintay kay Vanessa. Pagdating ni Vanessa, humingi siya ng tawad dahil medyo nahuli siya. Sinabi ni Philip na malamig na ang kape kaya kukuha siya ng bago para sa kanya at pumasok siya sa loob. Habang nangyayari ito, naghahanda ang sniper para barilin si Philip. Paglabas ni Philip na may dalang bagong kape, nabangga siya ni Sam, ngunit hindi siya pinansin ni Philip at umupo sa tabi ni Vanessa. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam ng hindi maganda si Philip at sinabi niya kay Vanessa na maaaring may sumusunod sa kanila, tulad ng delivery boy na matagal nang nakabantay sa kanila. Nang tumingin si Vanessa, sinabihan siya ni Philip na huwag tumingin dahil baka maghinala sila. Ginamit niya ang dahilan ng pagpunta sa banyo, at bago siya umalis, sinabi niya kay Vanessa na maging handa dahil maaaring mangyari ang anumang bagay. Sa loob ng coffee shop, humingi si Philip ng sigarilyo kay Sam, ngunit sinabi ni Sam na wala siya nito at biglang inatake ng baril si Philip. Mabilis na lumaban si Philip gamit ang kanyang mga kakayahan at ganap na dinaig si Sam, kinuha ang bala mula sa kanyang baril. Nang marinig ang ingay, natakot ang mga tao sa labas ng coffee shop. Tumingin si Vanessa sa delivery boy ngunit hindi niya ito makita. Nang madaig ni Philip si Sam at tumingin sa labas, nakita niya ang delivery boy sa likod ni Vanessa na paparating upang patayin siya. Mabilis na nilagyan ni Philip ang kanyang baril ng bala at pinaputokan ang delivery boy. Nagdulot ito ng kaguluhan at ang mga tao ay nagsimulang tumakbo kung saan-saan. Nagmiss din at hindi nagawang patayin ng sniper si Vanessa. Nang bumalik si Vanessa sa tindahan, sinabihan siya ni Philip na lumabas sa likod na pintuan, ngunit sinalubong sila doon ng mga miyembro ng gang at tumakbo ang dalawa sa direksyong iyon. Kasabay nito, bumalik si Sam na sugatan sa kanyang van at galit na sinabi sa kanyang mga tauhan sa radyo na hanapin at patayin si Philip. Tumakbo sina Philip at Vanessa sa isang fish market, ngunit dumating ang mga bikers at nagsimulang barilin din sila doon. Sinipa ni Philip ang isang biker mula sa kanyang motorsiklo at tumakbo sa isa pa para patayin siya. Sa sandaling iyon, kinuha ni Vanessa ang baril ng bumagsak na lalaki at pinatay siya, at pinatay ni Philip ang isa pang umaatake. Pagkatapos nito, tumakas ang dalawa sa palengke. Sa kabilang banda, ginagalugad pa rin ni Sam ang bawat kalye kasama ang kanyang mga tauhan. Si Philip at Vanessa ay tumakbo sa kanilang apartment. Sinabihan ni Philip si Vanessa na pumasok sa loob at kunin ang pera at mga pasaporte, ngunit natakot si Vanessa, kaya nagpa siya si Philip na pumunta mismo at sinabihan si Vanessa na tawagan siya kaagad kung may makakita sa kanya. Habang kinukuha ni Philip ang kanilang mga gamit, dumating si Sam at ang kanyang mga tauhan. Mabilis na tinawag ni Vanessa si Philip. 2 tauhan ni Sam ang pumasok sa apartment at inatake si Philip. Nilabanan sila ni Philip ng buong lakas, ngunit nasugatan din. Pagkatapos patayin ng dalawang iyon, mas maraming lalaki ang pumasok. Kaya kinuha ni Philip ang isang baril na nandoon at nilabanan sila, pinatay silang lahat ng walang awa. Nang malapit na niyang patayin ang huling lalaki, nakita niya ang isang larawan ng kanyang sarili sa telepono ng lalaking iyon. Tinanong ni Philip kung saan nanggaling ang larawan, ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa galit, pinatay siya ni Philip at umalis. Sa labas, masaya si Vanessa na makitang buhay si Philip.
Nagnakaw sila ng kotse sa malapit at tumakas. Sa daan, sobrang sama ng loob ni Vanessa dahil first time niyang nakapatay ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Tinanong niya si Philip kung sino ang mga taong iyon. Ipinakita sa kanya ni Philip ang telepono na may larawan nito. Sabi ni Vanessa na, sabi mo binura mo lahat ng tungkol sa sarili mo sa internet. Wala na ang mga larawan mo sa CIA, FBI, at Interpol, kaya sino ang nagsabi sa kanila kung nasaan ka? Sumagot si Philip na malalaman nila iyon sa lalong madaling panahon. Nag-check-in sila sa isang hotel at nag-book ng kwarto upang magpalipas ng gabi. Sa gabi, maluhaluhang tinitingnan ni Vanessa ang mga sugat ni Philip na nagsasabing, sinabi mong nagretiro ka na. Nang muli tayong magkita, nangako kang iiwan ang lahat ng ito at magiging isang pamilya tayo. Inaalaw ni Philip si Vanessa, sinasabing tinupad niya ang kanyang pangako. Kung alam ko kung sino ang mga taong iyon at kung paano nila tayo nahanap, hindi na sana sila narito, ngunit malalaman natin ito bukas. Sa ngayon, magpahinga ka muna at kailangan nating gumising ng maaga. Nang marinig ito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Vanessa at nagsimulang magpahinga. Kinaumagahan, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Sa daan, tinanong ni Vanessa si Philip kung saan sila pupunta. Sinabi ni Philip na sa kanyang pamayanan. Dinala niya si Vanessa sa bahay ng isang kaibigan sa kanyang bayan. Nang makita sila ni Gavel pagkatapos ng maraming araw, tuwang-tuwa siya at pinapasok sila sa loob ng kanyang bahay. Nagsimulang mag-usap ang lahat. Nakita natin si Gavel na nakatira kasama ang kanyang apo na si Anna. Tinanong ni Gavel si Philip kung ano ang nangyari sa kanila. Sinabi sa kanya ni Philip ang buong kwento. Sinabi ni Gavel, Philip, alam mong kami ay isang maliit na komunidad at namumuhay kami ng simple. Pero 2 araw na ang nakalipas, pumunta si Calvin dito kasama ang ilang lalaking naghahanap sayo. Pinatay at pinahirapan niya ang mga tao sa komunidad at patuloy na nagtatanong sa kanila kung may nakakaalam tungkol sayo. Sinabi niya na pinatay mo ang kanyang kapatid na si Dmitry Petrovich at ang kanyang mga tauhan at alam din niyang nakatira ka dito noon. Ngunit walang nakakaalam tungkol sa iyong kinaroroonan, kaya marami siyang napatay. Pagkatapos ay dumating si Lydia at sinabi niya kay Calvin na alam niya kung nasaan ka. Ngunit bilang kapalit, hiniling niyang hayaan ni Calvin na mabuhay ang mga taong ito. Si Calvin ay hindi naniniwala sa kanya at naghanda para patayin sila, kaya inagaw ni Lydia ang baril ng isa sa mga tauhan ni Calvin at sinimulan silang barilin at tumakbo siya palayo. Ngunit inutusan ni Calvin ang kanyang mga tauhan para tapusin siya, kaya pumagitna ako at sinabi kong alam ko kung nasaan ka para hindi nila saktan si Lydia. Sa pagsasabi ng lahat ng ito, humingi ng tawad si Gavel kay Philip na sinasabing ito ang tanging paraan upang mailigtas si Lydia at ang mga taga-nayon. Sumagot si Philip, wala kang ginawang mali. Nagtanong si Philip tungkol kay Lydia. Okay lang ba siya? Sinabi ni Gavel na oo, ligtas na siya ngayon. Dinala sila ni Gavel sa isang kwarto kung nasaan si Lydia. Tuwang-tuwa silang makita siyang buhay. Tinanong ni Lydia si Philip kung bakit siya hinahabol ng mga ito. Sumagot si Vanessa, pinatay ni Papa ang kanilang kapatid. Kaya tinanong din ni Gavel si Philip, ano ang susunod mong hakbang? Kapag hindi ka napatay ng mga hamak na iyon sa pagkakataong ito, babalik sila at susunugin ang lugar na ito. Sa kabilang banda, si Calvin ay nag-aapoy sa galit na patayin si Philip. Kinaumagahan, nagpaalam sina Philip at Vanessa sa kanilang mga mahal sa buhay at umalis. Sa daan, hiniling ni Philip kay Vanessa na magpadala ng mensahe. Pagkatapos ay pumunta sila upang makipagkita sa isang tao. Doon ay makikita natin si Agent Holman na natutuwa na makita si Philip pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong ni Holman kung paano nila siya natagpuan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Philip ang tungkol sa mga taong pumunta sa kanyang pamayanan at pinahirapan ang lahat. Sinabi ni Holman na sinunod nila ang protocol at binura ang bawat record na konektado sa kanya. Sinabi pa niyang natutuwa silang nawala si Philip sa kanilang mga record. Kinastigo din niya si Philip, si Dmitry Petrovich lang ang dapat mong patayin, hindi ang buong pamilya niya. Sinabihan ka naming patayin siya sa isang lihim na lugar. Ngunit ngayon ay nalantad ka na sa buong mundo at inabot kami ng ilang buwan upang burahin ang iyong mga tala. Sinabi ni Vanessa na hindi na ito mahalaga ngayon. Tanong ni Holman, kaya ano ang kailangan mo? Sagot ni Vanessa, nais namin malaman ang tungkol kay Calvin. Tumawa si Holman at binalaan sila na alam nila kung gaano kalakas si Calvin. Hindi siya katulad ng kanyang kapatid na si Dmitry. Makapangyarihan siya dahil kontrolado niya ang langis, gas, armas, at droga, kaya hindi mo siya mahahawakan. Nakatira siya sa isang villa na parang kuta.
Imposibleng masaktan siya. Sinabi ni Vanessa na kailangan nilang akitin siya dahil nabalitaan niyang mayroon siyang crypto ledger na naglalaman ng $500 milyong na nakatago sa isang pribadong bangko. Tinanong ni Holman kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Vanessa na mayroon siyang network at ilang kaibigan sa Malta. Idinagdag niya na ginagamit ni Calvin ang kanyang ledger upang linisin ang kanyang pera. Ngunit bago mag-post ang mga transaksyon, nililinis nila ito sa ilang account. Gayunpaman, ang ledger ay nakalock sa loob ng isang vault. Hiniling nila kay Holman na tumulong sa paghahanap ng pangalan ng bangko. Tinawagan ni Holman si Agent Sanders sa Washington, D.C. at sinabi sa kanya na kailangan niya ang pangalan ng bangko kung saan itinatago ni Calvin ang kanyang crypto ledger. Natakot si Sanders at ipinaalala kung gaano kadelikado at tuso si Calvin. Sinabi ni Holman na alam niya ang lahat at iginiit na dapat nilang gawin ang iminumungkahi niya. Sumang-ayon si Sanders at humingi ng ilang oras. Nagsimula siyang magtrabaho upang mahanap ang bangko. Samantala, sinabi ni Holman kina Philip at Vanessa na tapos na ang trabaho at maaaring siya ang pangatlong tao sa misyon dahil hahanapin niya ang bangko at patatakbuhin ang operasyon. Nagdadalawang isip si Vanessa, ngunit pumayag si Philip dahil kailangan niya siya para maabot si Calvin. Pagkatapos ay umalis si Holman sa lugar. Kinaumagahan, nagpalit ng damit sina Philip at Vanessa at pumunta sa isang sikat na hotel kung saan nakapag-book na si Holman ng isang kwarto sa ilalim ng ibang pangalan. Nang makapag-freshen up na sila sa kanilang silid, sinalubong sila ni Holman. Tinanong ni Vanessa kung wala siyang mahanap na ibang lugar, ngunit itinuro ni Holman ang bintana sa isang maliit na bangko sa ibaba na tinatawag na First Bank of Mid-Europe at sinabing ito ay isang ghost bank. Tinanong ni Vanessa kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang lugar kung saan itinatago ng mga masasamang tao ang kanilang pera, ang parehong lugar kung saan pinapanatili ni Calvin ang kanyang mga pondo, kasama ang crypto ledger, paliwanag ni Holman. Sinabi ng kanyang mga mapagkukunan na inilipat ni Calvin ang lahat ng kanyang mga pondo doon, kasama ang ledger. Sinabi ni Holman na pinili niya ang perpektong lugar na ito para makita nila kung sino ang mga pumapasok at lumalabas. Pagkasabi ng lahat ng ito, umalis si Holman. Kaya pinagmasdan ni na Philip at Vanessa ang bangkong iyon. Kinaumagahan, pumasok si Vanessa sa bangko upang tingnan ang seguridad nito. Pinahinto siya ng isang security guard at nagtanong. Sinabi ni Vanessa na kailangan niyang makausap ang manager. Nagtanong ang guard kung bakit, kaya sinabi ni Vanessa na magdedeposito siya ng mga diamante. Dinala siya ng gwardya sa manager, na binati siya at sinabing, mapili kami sa mga kliyente. Sagot ni Vanessa, alam ko, kaya ako pumunta. Dito rin siguro nagtatago ng pera si Mr. Calvin. Naghinala ang manager at nagtanong kung ano ang gusto niyang ideposito at sinabi ni Vanessa na mga diamante. Dinala siya ng manager sa vault at tinanong kung kailan niya gagawin ang kanyang unang deposito. Sumagot si Vanessa na sa susunod na linggo. Pagkatapos nito, bumalik si Vanessa sa kanyang silid at sinabi kay Philip at Holman ang lahat ng mga detalye. Nagtanong si Holman kung paano nila bubuksan ang vault ni Calvin. Sinabi ni Philip na C4 ang gagamitin nila. Ipinaliwanag ni Vanessa ang buong plano sa kanila. Gayunpaman, natatakot si Holman dahil hawak ng bangko ang pera ng ilang mapanganib na tao. Nagbabala siya na kapag ninakawan nila ang bangko, hindi sila patatawarin ng mga taong iyon, papatayin nila sila. Sinabi sa kanya ni Philip na hindi ito mangyayari dahil mauuna silang mamatay. Samantala, nagtungo ang sniper kay Calvin na hinihingi ang kanyang pera. Sigaw ni Calvin, hindi mo sila pinatay, kaya bakit kailangan kitang bayaran? Sumagot ang sniper, perpekto ang pagbaril ko, nagmiss lang ako dahil sa kaguluhan. Sumenya si Calvin kay Kaz na patayin ang sniper at pinatay siya ni Kaz. Kinabukasan, natapos na ni Vanessa ang lahat ng paghahanda. Sinabi ni Philip kay Holman na kailangan lang nila ng 30 minuto, kaya dapat niyang i-distract si Calvin. Kinuha ni Vanessa ang kanyang mga diamante at pumunta sa bangko. Samantala, tinawagan ni Holman si Calvin at sinabing, natagpuan ko si Philip, ngunit kailangan mo muna akong bigyan ng 10 milyon. Noong una, tumanggi si Calvin sa deal. Kaya sinabi ni Holman, dahil sa ginawa niya sa iyong kapatid, hindi mo ba iniisip na ang 10 milyon ay isang patas na laban? Nang marinig ito, nag-alok si Calvin ng 5 milyon, ngunit tumanggi si Holman na ikinagalit ni Calvin. Sumagot si Holman, kung gayon kailangan mong hanapin siya mismo, tandaan mo ito. Sa kabilang banda, binigay ni Vanessa ang kanyang mga diamante sa manager. Handa na siyang dalhin ng manager sa vault. Bago sila pumasok, kinabit ni Vanessa ang isang device sa LCD ng manager.
Nang pumunta ang manager para ipakita sa kanya ang isang kahon sa vault, inatake siya ni Vanessa mula sa likuran, pinatulog siya, at ginamit ang kanyang telepono para i-hack ang lahat ng camera. Ngunit para mabuksan ang locker, kinailangan niyang gumamit ng C4. Ang ingay ng pagsabog ay nag-alerto sa mga gwardya, at nagmadali sila patungo sa vault. Napagtanto ni Calvin na sinusubukang pasukin ni Philip ang vault, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa bangko. Nahanap ni Vanessa ang ledger ni Calvin sa loob ng locker, ngunit dumating ang mga gwardya at nilabanan niya sila. Pinapanood ni Holman ang sitwasyon sa labas ng bangko mula sa kanyang silid. Habang lumalaban si Vanessa sa paglabas, dumating din ang mga tauhan ni Calvin at pumasok sa bangko. Kaya sinubukan ni Vanessa at Lydia na tumakas sakay ng motorsiklo, ngunit nakita sila ni Kaz at nagsimulang magpaputok. Mabilis na lumiko ang mga biker sa isang eskinita. Nang makita nilang papalapit ang mga tauhan ni Calvin, naghiwalay sila para lituhin sila. Habang nangyayari ito, pumasok si Philip sa villa ni Calvin at sinimulang patayin ang mga bodyguard ni Calvin. Ngunit nakita siya ng isang guard sa security room at sinubukang alertuhan ang kasintahan ni Calvin. Ngunit pinatay ni Philip ang gwardya na iyon bago niya magawa. Mabilis na umalis si Holman sa hotel at pumunta sa isang eskinita, kung saan dumating si Vanessa sakay ng motorsiklo at ibinigay sa kanya ang ledger. Pagkatapos ay mabilis na sumakay si Holman sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Samantala, si Lydia, na hinahabol ni Sam at Kaz, ay napadpad sa isang lugar na walang labasan. Bumaba si Sam sa kotse at pinaputokan siya, ngunit sinabihan siya ni Kaz na kailangan nila siya ng buhay. Kaya sinubukan ni Lydia na umakyat at tumakas. Sa kabilang banda, nalaman ni Calvin na dumating na si Philip. Siya ay lumabas kasama ang kanyang mga tauhan upang harapin siya, ngunit mabilis na ginamit ni Philip ang kanyang mga kakayahan upang pabagsakin at patayin ang espesyal na bodyguard ni Calvin. Nang makita ito, tumakbo pabalik si Calvin kasama ang isa pang bodyguard. Kumuha sila ng ilang sandata at naghanda sa pag-atake kay Philip. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Vanessa kay Philip na ang ledger ay na kay Holman at si Holman ay nagtaksil sa kanila. Samantala, si Lydia ay tumatakbo para sa kanyang buhay mula kina Sam at Kaz. Siya ay nagpaputok pabalik sa kanila at nagawang makalusot sa isang tindahan ng sapatos. Tumakas siya sa back alley at sinubukang tumakbo muli, ngunit hindi sumuko sina Sam at Kaz. Patuloy nilang hinahabol siya. Tumakbo si Lydia sa isang lugar kung saan siya nahuli ni Sam at Kaz. Nang mahanap nila siya, hindi nila nakita ang ledger. Sa galit, sinimulan nila siyang bugbugin, ngunit tumanggi si Lydia na sabihin sa kanila ang anuman. Samantala, sumulong si Calvin at ang kanyang bodyguard upang patayin si Philip, ngunit mabilis silang tinalo ni Philip. Pinatay niya ang bodyguard at sinimulang labanan si Calvin, at nagawa niyang lamangan si Calvin. Ngunit nang malapit na siyang tapusin ni Philip, dumating ang kasintahan ni Calvin at sinabihan si Philip na huminto, o papatayin nila ang kanyang pinsan na si Lydia, kaya umatras si Philip. Pagkatapos ay inutusan ni Calvin ang kanyang mga tauhan na dalhin ang babae sa villa. Kaya pinatumba ni Kaz si Lydia at binuhat nila ito sa villa. Pinakiusapan ni Philip si Calvin na huwag idamay ang dalaga dahil wala siyang kinalaman dito. Tumawa si Calvin at saka tinawagan si Holman. Tinanong niya siya kung nasa kanya na ang ledger. Sinabi ni Holman, "Oo, nasa akin na ito." Nagtanong si Calvin, "Sinabi mo nandoon si Philip. Paano siya napunta dito para patayin ako?" Sumagot si Holman, "Nakita ko siyang umalis kasama si Vanessa." Ngunit sinabi ni Calvin, hindi iyon si Vanessa, kundi ang pinsan niyang si Lydia. "Siguro dapat nating kanselahin ang deal." Sumagot si Holman, Wag, hindi natin dapat kanselahin ang deal. Ako mismo ang pupunta sa'yo." Nang makarating si Holman sa villa at ibinigay ang ledger kay Calvin, ibinigay ito ni Calvin sa kanyang kasintahan upang suriin. Ikinonekta niya ang ledger sa isang laptop at nakita niyang ito ay peke. Naunawaan ni Holman na pinagtaksilan siya ni Philip at Vanessa. Sa sandaling iyon, ipinakita sa atin ang isang flashback. Bago ang misyon, binigyan ni Philip si Vanessa ng isang pekeng ledger upang ibigay niya ito kay Holman. Sa kabilang panig, sina Vanessa at Philip ay tumakbo pabalik kay Gavel at humingi ng tulong sa kanya. Nagtanong si Gavel, "Anong tulong ang kailangan niyo sa akin ngayon?" Sumagot si Philip na, "Dapat niyong lisanin ang komunidad na ito dahil maaaring pumunta rito si Calvin anumang oras." At tama nga ang iniisip ni Philip, dahil umalis na si Calvin kasama ang mga tauhan niya para patayin si Philip. Samantala, dinala ni Gavel at Anna si Philip sa isang lihim na silid at binigyan siya ng maraming sandata upang labanan si Calvin.
Nasa sabik si Philip nang makita ang mga sandata. Mabilis silang nagtago ng mga armas sa paligid upang madali silang makuha sa panahon ng labanan. Nang makarating si Calvin at ang kanyang mga tauhan sa komunidad, nakita nilang halos wala itong laman. 1 o 2 tao na lang ang natitira. Sa sandaling iyon, si Philip ay lumabas at inatake ang mga tauhan ni Calvin at pinatay sila. Ngunit tinutukan ni Calvin ng baril si Lydia sa ulo at sinabi kay Philip, "Dalhin mo rito ang ledger sa loob ng 10 segundo o papatayin ko siya." Walang magawa, lumapit si Philip at ibinigay ang orihinal na ledger. Sa kabilang panig, si Vanessa ay tahimik na nagmamasid sa isang nakatagong posisyon upang back-upan siya kung may mangyaring mali. Habang sinusuri ni Calvin ang ledger, sinimulan niyang patayin si Philip, ngunit sinuntok ni Lydia si Calvin sa tiyan. Sa loob ng ilang segundo, nagpaputok ang magkabilang panig. Si Calvin ay nasugatan, at marami sa kanyang mga tauhan ang napatay. Sinamantala ni Holman ang kaguluhan upang kunin ang ledger mula sa laptop at tumakas, ngunit nakita at hinabol siya ni Vanessa. Sa sandaling iyon, kumuha si Philip ng RPG at nagpaputok na pumatay kay Sam at iba pang mga gun, ngunit nakaligtas si Kaz. Kaya nagtuos sina Kaz at Philip, ngunit si Kaz ay mas malakas at sinubukang patayin si Philip gamit ang isang kutsilyo. Ngunit pinatay ni Philip si Kaz gamit ang parehong kutsilyo. Samantala, habang sinusubukang tumakas ni Holman, dumating si Vanessa mula sa harapan, hinawakan siya, at sinimulan siyang bugbugin. Ngunit naglabas ng baril si Holman at sinubukan siyang barilin. Saktong dumating si Philip, kinuha ang baril mula kay Holman, at hinampas siya ng malakas sa ulo. Bumagsak si Holman sa lupa, at nasira ang ledger. Galit na sumigaw si Holman kay Philip, "Sinira mo ang lahat ng pera." Nang marinig iyon, binigyan siya ni Philip ng malakas na sipa at nawalan ng malay si Holman. Sa kabilang panig, si Calvin, na lubhang sugatan, ay sumuray-suray na naghahanap ng tulong, ngunit hindi pa siya nakakalayo ay bumagsak sa lupa. Si Gavel, na nakatayo sa malapit, ay hindi siya tinulungan at lumayo. Pagkatapos, ang mga tao ng buong komunidad na may mga dalang kasangkapan ay sumugod kay Calvin at binugbog siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, ang buong komunidad ay nagdaos ng isang pagdiriwang para sa pagtatapos ni Calvin. Ang bawat tao ay nagsimula ng isang bagong buhay na walang problema. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.